Amen. May tantanok may dahi tayo man niya apo kakabsat. Kapag ikinimbag na at tunay tayo man nga mong para iti apo. Kapkabla ko tinangan niya apo tunggal may sa tibiyag kanya tayo amamin tatagod dawa gastan ti pakadanunan ti live streaming tayo kakabsat. Alawan amo ka ni apo kitag sagana naman ng tilapin pintas kapag yanan tayo tama mabalin tunod Domingo kahit aksubli tayo ni church. So next Sunday maybe ada tayo dyan. 11? Okay. May mamata ka na po insagana na. Tilapin pintas man na yun. So nga, dato nga gundaway kat hindi nga rin mo na panagkararag. Apo may tantanok may daydayaw ko Lord God kapag ikinimbang mo kat atunay kami o Lord God nga anak mo may tultuloy nga serbi kanyam. Kasi nga kadiwa po timang ipaay tinanong yung pamendisyon mo tunggal may sa kanak kami o Lord God. Ilikmot mo kadiwa po santong espiritu mo tunggal may sa kanak kami o po. Taligiti aramid mi direto nga gundaway kat ang dati nga baligi. Kasi tamat o Lord God ikita maaramat na agtingal iti instrumento iti retang gundaway kas tingin anak mo Lord God nga magipaay kan iti espiritu ra kan kanta bendisyon ang wapo pulo kami ti bibig tunggal may so Lord God tapno wapo iti kan kanta ket agbalin ka di wapo nga nasamit kayo mo sa na mo Lord God ket inda nga mapaisam da ka ama yaman ka mo ken ka gawin tinagan mo Jesus daw king kararag namin ni itoy amen. Amen. Ang kakabsat nga ro, para paste opening prayer tayo, tayo nagtinabla. Ang tanda di ka kakabsat na danunan man tayo panaglilindangan lang. Amen. May sa mangiday-dayo kayo. Amen. Amen. So, awag pa tayo. Let's not be seated. Let's continue to stand up and let's continue to praise God. Din this at sa sarap tayo to enjoy. Amen. Amen. Let's just sing na kayo. Isama tayo to dance for the Lord. Yeah.
let's continue to stand in the presence of God. Amen. Let's continue to worship Him. Patuloy tayo, magdalagin ko na. Rukbag tayo. Rukbag tayo di. Dek tayo kenkwana. Dati na kanito ay tinakagsat. Ritnaan tayo tinaisang sangayan ng presensya na. Bukit patyag, Diyos, kaya't nakasalidan. Kaya't na natapusong at agkanta para kenkwana. Kaya't na natapusong may konekta ka na puso na. Ito Espiritu may konekta ti puso na. Kantahan tayo kakab sa tikanta, nagsamit ang pagluto. Samit na panunutin, Ng pag-Diyos, inaimbag ti Diyos Kanya. Samit na panunutin, inaimbag ti Diyos. Samit na panunutin, inaimbag ti Diyos Kanya. Samit na panunutin, inaimbag ti Diyos. Salata na daytoy karwa, sinulban na amin ang problema. Sabat na ang aming kasamula. Orasan at to'y maikling na. Naimbag ti Diyos. Samit na panunutin, inaimbag ti Diyos Kanya. Samit na panunutin, inaimbag ti Diyos. Insala ka na daytoy kararwa, sinambad na amin ang problema. Sakit na amin kasagulan, umasan na to'y malikling na. Inaimbag ti Diyos. Bakit na amin ang nasabulan? Nagasan ako'y maligring na. Sa daytoy karawan,
Ginawa ko, dahil ako, marami mo, grasya, ako, awatin mo itangal daw, Diyos. Nagyaman kami ko, nagyaman kami. Madaydayaw ka, O Diyos, madaydayaw ka, unay. Manipod at ikaw, nagati puso niya ako, nagtibiyag niya. Nagtibiyag ka, nidayaw na ka ako, masublikan ka, O Diyos. Kaya kami na gloria, kadayawan, kagyaman, kito na kayo, ano. Nagdayawan, nidawan, nagdararan, nagdayawan, Jesus. Nagtunatan ka kami. Amen. Matay-taya kaya po. May Tagalog tayo ah. Purihin ng Diyos. Amen. Buksan natin ang ating Biblia doon sa Ephesians chapter 6, beginning from 10 to 16. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Verse 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, last verse, taking the shield of faith, wherein ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Tayo manalangin, Panginoon, ito ang iyong salita na aming bibigyang pansin, bibigyang pagpapahalaga, inibigay namin lahat sa iyo, at Panginoon, ibigay mo ang makalangit na lana, anointing na nanggagaling sa iyo, para bigyan mo ng yung anointing na iyon ay magbibigay ng bawat salita na mabigkas, ay magbibigay ng buhay sa aming mga buhay, magsasalita sa aming mga puso, para hindi lang kami basta makaparinig, kundi iyon ay magsasalita sa amin. So reveal what you want us to reveal today. Sana lahat ng mga pangangailangan ay ma-meet. Kami mapalakas, kami mapa-remindan sa mga bagay-bagay. Salita mo ito, Panginoon, at kami ay sumusunod lamang sa iyong kagustuhan. Ito ang dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po ay magsasalita sa paksang ito, spiritual warfare. Pag sinabi nating warfare, yung salita pa lang na warfare ay war. Giyera. Kung maalala ninyo mga kaibigan, mga kapatid, noong huling ako'y nagbahagi, sinabi na natin noon na may battle talaga, may laban, may labanan. There is a war between the flesh and the spiritual realm. So when we say spiritual warfare, this is the inward, pangloob, inward and outward battle we face against the enemies of God. Panloob, yung spiritual realm, at panlabas na laban that we face against the enemies of God. When we say spiritual warfare, this is also refers to the battle in the spiritual realm between what? Between the God's kingdom versus Satan's kingdom. Are you with me? When we say spiritual warfare, this is the battle between
or this is the conflict between light and the darkness. When we say spiritual warfare, we are talking here about the good and evil. For we as a Christian, kung minsan sinasabi natin na it is the fight against principalities, against the ruler of the darkness, against the powers in the spiritual wickedness in high places, according to Ephesians chapter 6, verse 12. Kung maalala po natin yung huling binahagi ko noon, sinabi natin na pag sinabi natin, our wrestle is not against flesh and blood. We are not referring about yung laban na physical. Kaya noon, sinabi ko na hindi natin kailangang ipaghandaan ng malalakas na armas, panggera, kundi ang kalaban natin, tayo'y nasa liwanag. Ang kalaban natin ay yung kadiliman, si Satanas. Ayatin nga kakabsat. When we say armor of God, in a Christian concept, when we say we need the armor of God, actually, nakuha ko ito kung minsan, siyempre, tulad ng kalagayan ng iba, kung minsan pinag-pray mo kung ano ang mensahe. Ang aking mensahe ay pinag-join ko doon sa isang Bible study natin na nag-share si Sister Jeneline na sabi niya na ang kailangan natin ay we need to put on the armor of God para maribatal yung gawa ng kaaway. Kasi sabi niya, Sister Annalyn ata yung topic niya na ang kaaway ay pumunta rito para tatlong bagay. Papatay, kill, destroy, and to steal. Sabi ng nagturo, ang kaaway ay nilalaro, pinaglaro-laroan tayo, hindi lang pumapatay, kundi ninanakaw, sinisira niya yung mga 1, 2, 3, 4, 5. Sa doon ang relationship, sa doon yung health, at mangilan-gilan at may nag-react doon. Maalala ko na kailangan na lang po natin lumaban sa pamamagitan ng armor of God. Amen. Sa katotohanan, mga kaibigan, sa ayaw o gusto natin, ito ang isang katotohanan. Magaling tayo sa ang alam natin enough. Nagkakasya na yung kaalaman natin sa pakikibaka o sa warfare na ito, sa spiritual warfare. Ang galing-galing natin kumanta, paiyak-iyak tayo sa pananalangin, pero sa isang banda, paglabas natin, isang bala lang, konting pitik lang ng kaaway, tayo'y dapa na. Tayo'y nasa talunan na naman. Nakikita natin na ang pan natin, ang pasyo-passionate, napakainit. Pero isang panahon, kung gaano tayo kainit, kabaliktaran naman yung iba lagpak, yung iba bagsak. Di ba, nararamdaman natin? We feel discouraged. Kailan lang yung isang Bible study natin, ang ganda-ganda ng sharing. Ang ganda-ganda. Pero sumisilip yung kaaway kung saan siya papasok. Kaya ang mensaheng ito, pagpabasa pala natin, mga kapatid, alam ko, kahit hindi ko na-explain, self-explanatory, bata pa tayo noon, naririnig na natin ito. Pero simplihan lang natin, isang bagay, isang katotohanan. Maraming mga Kristiyano ang napakadaling bumagsak at matalo. Nasa Fransya, ang ganda ng ngiti niya. Alive, alive, alive forevermore. Yeah, kay sarap alalahanin. By Jesus, alam na yung mga battle song natin. Nagbilik, na iti kabusor. Yan. Yan, alam natin. Yung magtalektay ka Jesus, tanno ni Jesus, ti kung huyog ka na tayo, balegen to, ti magunod, manaydayo, ti ako. Amen. Magaling tayo doon. Pero sa totoo lang, kumusta si kapatid, kumusta si ganito, andon umiiyak, bagsak.
nagtatampo kung hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Ito ang sentro ng pag-aaral natin ngayon. Andyan po ba kayo sa Amen? Okay. Verse 13, direct to the point. Parang lang ito, parang devotion lang. Hindi ko sinasabing maiksi. Baka mamaya, lalayo naman, pero direct to the point. Hihiramin natin ang Tagalog version. Ay, no. Sige. Di ba, yung verse 13 kanina, sinabi ko na. Sabi niya, kaya't isuot ninyo, wherefore take unto you. Yung 13, we wrestle not against flesh and blood. Therefore, ang ganda yung 13 eh. Kahit ito lang yung maiiwan sa atin ngayon. Kahit ito lang yung memory verse of the day. Kaya't isuot ninyo, ito pala ang Tagalog ng armor of God, ang baluting mula sa Diyos, armor of God. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban. Amen? Kailangan pala natin isuot. Kailangan pala natin ng itong sinasabing armor of God. Sa gayon, tayo makatatagal sa pakikipaglaban. Amen? Pagdating ng masamang araw na yon. So kailangan natin isuot ang mga ito para tayo'y tatagal sa labanan ito. Tuloy ko, at pagkatapos ng iyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Purihin ang Diyos! Amen! Kung sino yung alam niyo mga kaibigan, ito sinasabi natin. Ang testing ng ating maturity ay yung kung dumaan si Christine, signal number 4, ay ikaw pa rin ay nakatayo. Amen? Dumaan ang hagupit ni Christine. Problema, signal number 3, signal number 4. Yung iba, signal number 1 lang, dapa na sila. Parang sanga na nabali mula doon sa taas hanggang sa baba. Ito, mga kapatid, siguro ang the best testing sa ating lahat ay yung hagupit. Sa buhay natin, may bagyo, may hagupit. Pagkatapos ni Christine, ano yung susunod? Si Leon. Leon or Julian. Ate. Leon. Julian. Yung kanan na Julian. Hallelujah. So kailangan natin yung sinasabi ng Tagalog. Pagkatapos ng iyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Purihin ng Diyos. Amen. Sa totoo lang, sabi ng Biblia, maparamot kayo iti pamati. Amen. This refers to yung mga tanim, mga tanim diyan, punong kahoy. Yung salitang maparamot, mapaugat sa pananampalataya. Kung nagkakita ka ng katulad ng paper tree, ewan ko kung mga lalaki dito alam nila yung paper tree. Yung paper tree, madaling lumaki yan. Mamaya, tumubo mamaya after a week, after pagbasta yung dahan nga sinangar tinuwang after a year, babalik ka, may kwan na yan. Malaki na. Basta hindi sinangar ng may tiyan na. Alam ko yan, dumating ang isang bagyo, yung uncle ko, ang daming paper tree. Tapos, pagkatapos ng bagyo, ang lakas-lakas ng hangin, pagbisita namin, halos lahat ng mga paper tree ay nagtumbahan. Alam mo, ang paper tree, hindi mo alam. Pag nakita mo paper tree na ganyan, hindi mo alam kung gaano kalalim ang kanyang ugat. Nung natumba ang paper tree ganon, makita mo yung ugat niya, kukunti ang padiretso, puro pa ganon. Ibig sabihin mahina. Hindi siya malalim gaano. Ang picture doon, kung sino yung malalim na ugat. Yun ang matibay. Kahit parating ang bagyo, maakmantis ang sangana. Ngam, agtalinaag nga, nakatakdaw tayo kayo, maday tayo. Amen. Pagdating ang bagyo sa ating mga buhay, walang excuse. For our fight, we wrestle not against,
may war, may digmaan sa labas at loob. Si Pablo ang nagsasabi, there is a war in me. Nagtataka rin si Pablo, di ba sabi niya? Nagtataka ko. Yung mga bagay na ayaw kong gawin, Nagawa ko. siyang nagagawa ko. Di ba ate? Then opposite. Yung mga bagay na, ano yung nauna? Ayaw kong gawin? Hindi mo nagagawa. Yung mga bagay na, ano yung nauna? Yung mga bagay na gusto mong gawin. Ayaw yung mong gawin. Kasi ang susunod ko sabihin yung opposite. Ah. Samantalang yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko nagawa. Samantalang yung mga bagay na Dapat. iniiwasan ko. Nilalayuan ko. Siya naman ang aking nagagawa. Hindi ko sinasabing ang si Pablo ay mahina. Hindi ko inaaklalin lang ni Pablo na May kahinaan. may laban. Mhm. Sarili mo nga. Kung minsan, kalaban mo eh. Mhm. Sabi ko, magigising ako ng maaga para makapag-pray. Sabi ko, ganito. Offering ako ng ganitong amount, pero kung iba, kinakalaban mo sarili mo. Gatang. Church ba o labahan? Gatang si Dan. Dili ko Church ba o labahan? Church ba o part-time? Hindi ako nang against part-time ako. Minsan, pumapasok din ako ng Sunday. Parang example lang mga ito. I don't, mga example lang ito, mga kapatid at mga kaibigan. Pangulit, ito nga sinasabi natin, ang sentro nito ay simple lang. Merong mga paalala ni Pablo na dapat nating sundin sila yung mga 7 o 6 na armor of God. Mm. Una, belt of truth. Ito na pala yung sila. Oh. Belt of truth. When we say belt of truth, to protect us from lies. Pangalawa, breastplate of righteousness. Breastplate, yung ito, breastplate. Bakit kaya kailangan ng protection? Yung post mo. Kasi kung tatamaan ka, kasi kahit nga yung magmotor sa amin, mga kapatid, sa aming trabaho, alam niyo naman na ako isang traffic marshal, although na hindi kami nasa loob, pero meron kaming nire-require nila ang sinatawag na PPE. Personal Protected Equipment. Kailangan ng boots, hard. Bakit kaya? Kasi pagka may nahulog na malaking bato, pag hindi ka tatamaan, para hindi ka madidisgrasya, tama? Kailangan ng hard hat. In other words, ano yung hard hat sa atin? Helmet. Helmet. Ano dito? Pambate sudan. Pag tinanggal namin nagdan, pipicturean kayo, the guys, sa ating ikabubuti. Ay, paano kung bumagsak ang isang imbornal o sa aeroplano, di protected lang. Tama? Minsan, ano pa yun, yung mga suot namin, gloves, eyeglasses, pagkat may tumalsik na palit na bato, at least protected ka. Paano kung tinamaan ka, wala kang glasses, meron ka bang i-claim, baka ikaw may pagalitan. Obvious na hindi ka nagsuot. Yung visibility ng uniform. Helmet, importante yung helmet, mga kapatid. Minsan, ayaw ko magsuot ng gloves. Ginuhat ko na lang yung sign kasi maaga-aga kaming uwing ganon. Naipit yung kamay ko, grabe. Naawa yung pamilya ko, grabe. PPE ko. Ngayon, ayaw kong sabihin sa boss ko, bakit? Alam niya hindi protected yung kamay ko, tama? So, ito ang protection. Ang mga baluting mula sa Diyos o yung tinatawag nating armor of God ay para sa depensa ng ating mga sarili. Ini-example natin yung reality ng buhay at saka spiritual. Bakit? Kasi yung mga bagay nito katulad ng breastplate of righteousness.
Siyempre kung nandito kasi yung puso mo, kung hindi protected yung puso mo, madaling mag-react sa mga emotion. Titignan natin, abutan natin yung panmamaya, yung especially yung helmet. Bakit siya helmet? So, belt of truth, breastplate of righteousness, number 3 and verse 13, Sandal. shoes Sandalias. or shoes of the gospel of peace. This will prepare us to share the gospel with others. Kailangan nakasuot yun para ready tayo. Shoes or fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Verse 16, shield of faith. Ito yung shield of faith. Meron tayong dapat pananampalataya. Binugbog ni Sister Joy ito, napakagandang topic. Pero ang isa sa mga pinakasentro ay, without faith, no man can please God. Kung wala tayong faith, hindi natin napapangiti, na-please ang God. So, the righteous shall live by faith. Amen? Without faith, no man can see God. So, importante yung shield of faith. Ang sabi dito, yung binasa natin kanina, dito sa verse 16 ay, above all, take the shield of faith. Para ano? Wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Ito yung panangga. Pag tatamaan ka ni taling, tatamaan ka kung ano, meron kang panangga. Hello? Meron kang yung faith. Yung iba, kulang sa pananabalay, kaya madaling tamaan. Sa Tagalog, ito'y isang panangga, pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng na masasama. Pangsangga, kadagitipi ka, tikagusor, ayatin nga. Amen. Dalawa na lang. Ito sinasabi natin, check ito the last, helmet of salvation. Yung helmet, sinasabi ko kanina, ay isa sa mga PPE namin. Personal protective equipment. Siyempre, nag-opisina ka. Hindi mo naman talaga kailangan yun. Safety ka sa loob. Pero required sa construction. Bakit kailangan natin ang shield of salvation? It is sure salvation that protects you. Hello? Kung meron man dito ay hindi pa tayo confidence o wala pa tayong kasiguraduhan na tayo saved na, kailangan natin malaman ang ating confidence ay sa Lord lamang. So, again, babalik tayo sa literal na reality, helmet. Ano ang pinoprotektahan ng helmet? Mga kasama kong nagmumotor sa Pilipinas noon, baka ewan ko kung na sigurado nakabalita na tayo ilan na ang namatay dahil sa lang helmet. Tumama ang ulo, ganito. Ako sa Santa Barbara, kung nung trabaho pa lang ay isang nag-deliver kami ng malalaking halaga o ano naman. Hindi ako yung nag-drive. Hindi naman ako gaanong medyo banal ako eh. Tawag yan na anak, careful. I'm a little bit careful, especially in the Philippines pag mag-drive. Kahit basta careful. Now, meron akong kasama na nag-drive, medyo kaskasero. Sabi ko, pasimple ka lang. Tumumba kami. Ewan ko, parang ang naging dahilan ay na-flat yung harap na gulong. Siyempre magwangwang ang, hindi na maayos ang takbo. Tapos,
paparating kami sa junction. So kailangan mag-slow down ka. So doble na yung mangyari. Kailangan namin ng medyo mas madali ang pag-slow down, flat. Ganun pala yun pag ang sasakyan ay lalo pag double lang, mga bisikleta o motor, double pa nga siya. Sumimplang kami, nahulog kami. Yung mabutit may helmet ako. Ang aking helmet ay may shield din dito. So naprotektahan yung mata, nabasag yung salamin pangharap. May gasgas ako dito. Salamat sa Lord. Naka-helmet ako. Pagka siguro wala akong helmet, pagka wala na ako ngayon. So pinapakita ko dito, ano ang pinoprotektahan ng helmet? Ano ang pinoprotektahan ng helmet? Utak. Utak. Peace. Okay? Yung mata. Yung utak, lahat. Skull. Dapat, Layer by layer. dapat disiplinado ang ating ano. Kung wala kasing helmet, kanyan walang disiplina. Madali kang makarinig dahil hindi nga ang naririnig mo yung hindi yung mga spiritual realm. Marites doon, ikimarites tayo. Reaction dito, reaction doon, reaction dito. Kasi nga hindi protected. Ang narinig natin, ang nakita natin at narinig natin, pumunta dito. Hindi nga protected, tinamaan na dito, nasa mind. Ang kaaway naman ay he is the author of lies. He is the author of wickedness. Siya ang author ng sinasabi natin kanina na hindi lang siya evil, kundi siya ang ng darkness. Sinisiksik niya lahat ng mga basura dyan. Meron kang narinig, meron kang nakita, nandito lahat. Sagap lahat dahil wala tayong helmet. Tukuhan niyo yun? Ngayon, pag tayo bumagsak, bagsak lahat. Punta tayo kay Kapitan. Kaso dito, kaso doon. Dahil tayo nakimarites, nag-react kung ano-ano, wala tayong disiplina. Kuha na natin. Tayo din ang kumukuha o naghahanap ng ating sariling sugat o sakit. Panghuli, ito yung sinasabi nating sword. So lahat ng 5. Anin ba ito? Ang 7 yung sword. Sword of the Spirit. Tabak ng spirito. Okay? So, kung na-obserbahan nyo mga kapatid, mula doon sa belt of truth, breastplate of righteousness, shoes, shield of faith, helmet of salvation, ito ay lahat ay pang-depensa. Pero depensa, titirahin ka ng kaaway, sangga. Andiyan na naman, sangga. Itong panghuli, isa lang. Ito naman ay pang-atake. Kung may defensive, may offensive. Ang laban dito ay offensive and defensive. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat marunong lamang dumipensa. Hello. Mahirap ang mga Kristiyano kung ang pinapag-aralan lang natin ay kung paano dumipensa. Tilokano pastor. Haan nga dapat nga ti susuruan tayo laing kat nalaing tayo maglisi iti bala ti pika ti kaaway. Nalaingap naglisi malisyak dagita. Hanak ka sumalsali. Hindi ako kasali dyan. Marunong ako dyan. Mga kapatid, hindi po pwede na tayo'y magiging marunong sa depensa lamang. Are you with me? Ang salita ng Panginoon, pagtitignan natin, iisa lamang. Ito, yung sword. Sa 6 na ito, mga kapatid, iisa lamang ang pang-offensa. Yung 5, depensa. Aglesia, at the shield of faith, everything, at the helmet. Hindi ako tamaan dyan. Pero, mamaya, madali rin tayong tamaan kung wala tayong sword. Ito, sword of the Spirit, which is the Word of God.
Hindi ko sinasabing kailangan i-memorize natin ang Biblia from Genesis to Revelation. Hindi ko sinasabing magiging tayo magaling paramihan ng bersikulo. Ang sinasabi ko sa armor of God na 6 na ito, ang sword lamang sa Tagalog, tabak, or sa Ilocano, espada. Espada lang, timabalin tayo nga pangataki, tiga puso. Ang masurusuro tayo kung mga darupen, tiga puso. Masurusutro tayo kung mga iribyok, tiga puso. No tiga puso, katrugyan lang, natamal, nagiging puso tayo, kanagitilay. Masurusuro tayo kung mga ataken, babahen, disalo, tiyapo. Ano ang silbi ng ang dami nating pinapag-aralang salita? Ang ganda ng mga lesson sa Sunday School. Andiyan ang series na ang ganda sa mga preaching. Meron ba tayong pinapakinggan sariling preaching? Yung preaching na sa pastor natin sa Pilipinas at iba pa, napakarami na. Pero saan yun? Kailangan natin. Saan at kailan natin sila kailangan? Meron ba tayong panangga? Meron ba tayong alam? Hindi ko sana, ako naman hindi gaanong marunong masyado nag-memorize ng marami. Pero ito ang sekreto. Maalala niyo noong si Jesus, pagpunta niya doon na nag-ayuno, nag-fast for 40 days. Pagkatapos ng 40 nights and 40 days siyang mag-fasting, ang sa kanyang daan, sinalubong siya ni Satanas at kaaway. Ang picture na pinapakita ko dito, kung sino yung namamalagi at gustong magiging passionate at gustong magiging hot sa Panginoon, siya ang kandidato na bibirahin, atakihin ng kaaway. Kung sino yung nagpapasting at palaging nag-pray, nag-aaral, kung sino yung effective ngayon, babanatan ka sa susunod na araw ni Satanas. Kaya humanda ka. Humanda tayo. Ano ang example natin? Si Jesus. Si Jesus sabi ng kaaway sa kanya ni Satanas, sabi ni Satanas sa kanya, Matthew 4:4, tatlong encounter sinubok ng kaaway si Jesus. Sabi niya, kung ikaw ang tunay na Diyos, if you thou, the Son of God, kung ikaw si Jesus, utusan mo nga sa mga bato na ito magiging tinapay. Alam kasi na ni Satanas na galing siya sa 40 days fasting. Yeah. At ang kailangan ni Jesus ay Pagkain. Si Satanas naman. Hindi lang siya basta gaano marunong, alam niya yung kahinaan ng tao. Ulitin ko, nag-i-inquire. Alam niya yung mga details. Kahinaan mo, kahinaan ko, kainahan natin lahat. Alam niya kung saan siya kakatok. Alam niya kung saan tayo mahina. Tama yung sinasabi nila na ang kinatatakutan ng kaaway ay yung tao magaling manalangin. Tama yun. Tama yung sinasabi nila na ang kinakatatakutan ng kaaway ay yung magaling mag-praise and worship. Somehow, may point, tama yun. Pero ang sinasabi ko dito, babalikan natin yung eksena. Dito tayo mag-end. Kung bakit napakalaga ang sword of the Spirit para pang-atake sa kaaway. So una, babalikan ko yung point. Kasi madalang naman akong i-preach sa bagay nito. Ini-highlights ko. Binibigyan ko ng pagpapahalaga na napakahalaga yung hindi lang tayo hantay lang nagdislisi. Kadagiti danog ni Satanas, dagiti pakana, dagiti scheme ni Satanas. Dapat marunong din tayong umatake. Marunong tayong mag-rebuke. Yeah. Pag nagbigay siya ng lie sa ating
sa ating mga feelings. Pag ang feelings natin na nawawala na yung joy, i-rebuke mo ang sarili mo. Maghapon hindi ako masaya. Bakit kaya? Pala, nagse-shares ka doon sa nakita mo doon sa Facebook. Ang laki na ng bahay, ikaw, at haligi pa lang siya, may bubong na o kung ano naman. Nawawala yung happiness and joy mo. Tama? Kung minsan tama, may tama kayo. May tama tayo. Di ba? Nagre-react. Yung feeling, maliit ka, wala kang pera, wala kang halaga. Ini-entertain natin yung lie. Lie sa Tagalog? Kasinungalingan. Kasinungalingan. Sungal. Pinapasukan niya ito. Ang dami siyang lie. Ang dami niyang nilalagay na basura. Wala kang kwenta, wala kang ganito. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, mga kapatid, babalik-balikan ko ito. Dito tayo magtatapos. Napakalaga. Kasi nga, ang ehemplo natin si Jesus Christ. Kung ikaw ang tunay na Diyos, tatalon ka na dito sa bangin at isisip ka ng mga angel mo. Mga kapatid, 3 beses binanatan ni Satanas si Jesus. Alam niyo po ba? Iisa lang ang kanyang sagot. Alam niyo ang sabi niya? Sabi niya, Satan, the scripture says, man shall not live by bread alone. Tama? Eh, kung wala siyang scripture, kung wala siyang alam sa Biblia, hindi naman siya umatin ng Bible study, hindi naman siya umatin ng Sunday school, kung ano-ano. Oo nga, gutom nga ako, Tama? Yeah. Ang sabi ko sa inyo, may mga panahon, in your own, nag-iisa ka sa bayo, kung papasukin ka ng kaaway, kung hindi dito. Kasi nga walang shield of faith. Walang personal protective PPE equipment. Gusto ng kaaway, burahin, babanatan ka, kanyunin na ka, gusto niya sirain ang kanyang main duty is to steal, to destroy, and to kill. He wants to grab our joy. Pag hindi ka na masaya, kaya nga, kung hindi na tayo masaya, ito ang sasabihin ko sa inyo. Hanap tayo ng scripture. Pag binanatan tayo, pag sinabi niya, wala kang WW ka ngayon. Alam niyo yung WW? Wala ka ngayon. Ha? Sister Lita, wala ka ngayon. Dahil inubos mo lahat ng alawas mo last month. Ngingiti ka. Sabihin mo, sabi ni David, nagubingat, ngimit ang lakaya ko, naumpay, anak ni Diyos mo na baybayan. Amen? O di, napahiya yung kaaway. Tapos babalik ka doon sa Salmo 23:1. Anong sabi doon? The Lord is my shepherd. For the Lord is my shepherd. I lack I shall not nothing. be in want. Sa ibang translation, the Lord is my shepherd. I shall lack nothing. Satan. Agpauyo, agawid. Kababay. You put him into shame. Why? You know the word. You have the scripture. Tama? Amen. Kung nilalagyan ka ng fear, natatakot ka, normal lang yun. Palagi kong sinasabi, ang aking inay ay hindi ko alam ang susunod na kalagayan. Alam ni na misis yun. Kamuntik na akong hindi mag-preach. Sabi ko, pag hindi ako mag-preach at doon na lang ako magmumukmuk sa kwarto, isipin ko lang kalagayan nanay ko, baka ako ang mauna. Tama? Iiyak-iyak na lang ako. Hindi. Why? Pag ituloy at ituloy-tuloy natin yung Salmo. Anong sabi doon? Psalm 23. Sabi ni David sa verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me.
my rod and my staff, they comfort me. Muday dayo ti ako. Palakpakan tayo ti ako. Ubalin tayo ngay baga. Amok de pinatik. Si Biblia, de Diyos ko. Pag sinabi ng Diyos na wala kang pag-asa, ikaw ay hopeless, walang kabuluhan yung salvation mo. Sasabihin mo sa Kanya, kahit ito lang ang memorize natin dyan, 3:16, na, for God, Satan, listen to me, I memorize that. For God, the love, the word, He gave His only begotten Son. Sasabihin ko, Satanas, whatsoever believeth in Him, I believe in Jesus. I accepted Jesus as my Lord and Savior. Then magkakaroon ako ng eternal life. Amen. Parang sinampal mo, ewan ko kung babalik pa. Magkunyari kang marami kang alam. Hindi niya alam. May verse ka. Hindi niya alam. Parang mo, ganyan. Ano yun? Madi naman magbasa. Ang pinatagin ako dito, mga kapatid. Hindi marunong magbasa si Tanay. Maybe, pwedeng pinapatawa ko kayo, pero mayroong katotohanan. Sabihin ko sa'yo, maraming, Naglalpas na yan. huwag nating underestimating yung ano ng kaaway. Hindi ko sabihin natin ang kaaway ay malakas, ang kaaway ay malaki. Pwede natin sabihin yun, pero I have greater God. My God is bigger. Kung hindi mo mabasa at wala kang alam sa Biblia, ikanta mo na. My God is bigger. My God is stronger. God, you are higher than any other. Tignan mo. Ewan ko kung babalik pa. Tapos aral dito. Sige, kaya nga ang panalangin ko. Alam nyo, this is not to, hindi ko naman kayo, pero lahat, alimbawa, kayo nagtuturo lahat, Sister Linglin lahat. Ang dami akong nakukuha. Kaya nga sabi ko, Lord, sana ito'y magiging parang inipon, parang nag-ipon ka sa bangko. Mayroon kang i-withdraw. Sana yung mga messages, yung mga lahat ng mga bagay na yun ay magbibigay ng parang kami reserba para that i-withdraw tayo. Ito na panawid nga umay, iti kapuso. Amen. So, ti Apo, ang Diyos ang may taas sa ating kalagitnaan. Sabi ko nga, this is hindi bago sa atin lahat. You may be exposed this more than what I could do or whatever else. What, again, the thing that I want to highlight, yung panghuli, soul to the Spirit. Sanang bawat isa. Pag nag-aaral kayo, Lord, kaya nga sabi ni David, thy word, aside from saying, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano yung sinabi niya na, I hid your word, I hid in my heart. Ano susunod? That I may not sin against you. Kaya nga, kung mayroon tayong napapag-aralang napakalagang mga salita ng Panginoon, dapat tinatanim natin sa isipan, hindi lang dito. Kasi pag dito, kapatid, magiging marunong tayong magdebate. Mas marunong ako dyan, ganito ang aking stand dyan, nakikiaway tayo. Pag ang salita ng Panginoon nandito, katulad ng sinabi ni David, I hid your word in my heart, that I may not sin. Diyos madaling tayo. Can I just ask Sister Joy to give us the final conclusion and final prayer? Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Pastor, for that nabagas nga mensahe iti ako. Thank you. Awanan iti mainayon ko kakapsa dahil kumpleto na. Alam ko, busog na tayo and I know na sinabat ni Apo. Ano ba Tagalog na Aji? Sinabat na? Sinabat natin kasapulan tayo spiritually. Binigay. Amen. Pinagkaloob na ng Lord yung need natin spiritually. Kararag tayo nga magkakapsat. Matalek ken man nakabaling nga Diyos. Si
kalaing apo iti pakaipayan apo iti katanukan nga panagyaman ken panakaidaydayaw amami si kalaing apo iti maikari nga may dayaw si kalaing apo iti maikari nga may tanong ken pagyamanan amami nga nasantuan agyaman kami apo kadagiti sasaom nga nangigan mi apo iti daytoy nga gundaway nga mabalinan mi manen apo nga usaren apo iti kinakristiyano mi pudno Diyos nga iti laban dito'y lubong ket saan nga iti physical but it is in a spiritual realm amami nga nasantuan nga rod apo dagiti nga sasao nga nangigan mi at tuloy kadi apo nga agyan apo dito'y puso mi ket mausar mi apo ito numasapol nga usaren mi dagito'y apo nang nangruna apo no sumango kami apo iti laban iti biyag amami nga nasantuan normal apo ken gagamay o Diyos nga dumalan kami iti panlubog dumalan kami apo iti daluyot iti biyag dumalan kami apo iti sakit dumalan kami apo iti pagsubok apo iti biyag but then again Lord no dagitoy nga sasaumi apo nga imbang kumi dito'y puso mi at danto apo iti usaren mi ket i-withdraw mi apo nga mabalin mi apo nga pagtakderan amami nga nasantuan ket kunaen minto na pagbalaygan mi amin dagitoy na pagsubok nga kasasaad iti biyag mi gapuken ka man nakabalin ang nga amami nga nasantuan na imbag ken matalag ka unay apo kada kami makitam apo iti puso iti tumunggal may sa kada kami naan apo nga mailanmen ken ka apo iti sasaadin iti tumunggal may sa kada kami but then again apo na imbag ken matalag ka nga Diyos kas kinunam apo kinunami iti kantami insalakan mo apo iti karanwami insabet mo apo dagiti kasapulan mi sinulbar mo apo ti amin nga problema mi inagasan na kami apo kadagiti anyaman nga anayan mi amami nga nasantuan saan apo nga umanay apo dagiti sao apo agyaman kami ken ka o Lord you are good you are faithful Budak duma apo saan kami nga matalek ngem apo matalek kan tulad ta o Diyos kada kinahanglan Dakilan mo si kaapo iti sentro iti familia iti tumunggal maysa makibayat kaapo iti biyag tumunggal maysa kadagiti paset iti familia mi apo nga daan iti ananaye physically Lord may we ask O Lord God that may you extend your hand to them O Lord God and let your miracle flow in them O Lord God ipalasap mo apo kadakwada iti panakaagas amami nga nasantuan kadagiti paset iti familia mi apo nga daan apo iti ananayan spiritually pinag tinagunay apo iti puso na Lord God dawagan mi apo iti nananay nga panakaawat nananay apo nga ayat kay paay mo apo and also Lord God we ask for a forgiving heart amami nga nasantuan nga saan apo nga dagitoy apo iti mangkulong kada kami when mangigalot kada kami apo but then again Lord isu apo iti mangwaya-waya kada kami amami nga nasantuan kadagiti paset iti pamilya mi apo nagkasapulan o Diyos iti kwarta amami nga nasantuan or whatever needs amami nga nasantuan Lord dawatin mi apo kas kinulam apo iti saom pino ni David nga nagkuna nga nagubing ni Suna apo igana nga naglakay ket nakita na apo nga awan pulos apo iti anak mo nga pinanawag wenno binaybayam iti ingkarim apo iti sasaon Lord God kang kayon to pulos nga panawan wenno baybayan garod apo adtoy kami apo nga agtaktakder amami nga nasantuan sangsang kamay sa apo nga mangidaydayo ken ka sangsang kamay sa apo nga agyamyaman ken ka
Gamin Apo, dagitoy nga sasawong ken karim. Pansyen mi Apo nga aramidem. Ket ipatungpal mo Apo, itibiyag mi amami nga nasantuan. Matalag ka Apo, ken man nakabalik ka. We just want to thank you, Lord God, for everything that you have done. Ket kanig iti aramidem tupay Apo, itibiyag mi amami nga nasantuan. Dawatin mi Apo nga bendisyonan niyo Apo, itibiyag ti ayaten mi nga pastor. Agtutuloy Apo nga sabten niyo man Apo. Iti kasapulan na ti pamilya na amami nga nasantuan. Nagyaman kami ken ka, and Lord, agtutuloy Apo iti pamulot nga ipaay mo ken kuana, and Lord, may you continue, Father God, to use him mightily and effectively in the ministry amami nga nasantuan. Bendisyonan niyo Apo, itibiyag tumugal maysa si Pamilya Agustin, Pamilya Valdez, Pamilya Bailon, Pamilya Alcantara, Pascua, ibiyag ni Tita Celi, ni Tita SP, kini Ate Cherry, kan uray pedagiti sa amin mainaganan Apo nga kapatiran amami nga nasantuan. Tito Ben, Lord, Manong Alba, aywanam ken bendisyonan, tarabayan tumunggal may sa kada kami amami nga nasantuan. Ket Lord, kasagtuloy kami Apo, iti fellowship mi Apo itangal daw. Tutuloy Apo, nga ipaay mo kada kami the spirit of joy, O Lord God, as we fellowship together amami nga nasantuan. And as we celebrate, O Lord God, Harvest Festival amami nga nasantuan. Dagitoy Apo nga daton miken ka, pakaiparangaran Yes, Apo, Lord. iti Amen. bendisyon, And bless mo, Father God. Bless mo, Lord Jesus. Apo. Bless mo, Father God, in the name of Jesus. Father, we pray for the multiplication of our blessing, Father God. Bless mo, Lord Jesus. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Yes, Father God. Yes, Jesus. Yes, Father God. Amen. Amen, Lord. Bless our job. Bless our employers, O Lord God. Bless our co-workers. Amen. Yes, Father God. Amin Apo nga aramaten takbo niti kasta mabendisyonan kami. Amen. Lord, Yes, Father God. ipasundin Thank ka you na for our wala, Apo, employers, di Father. adap po Thank you sa for the atin, Grace pabendisyon family. ng Thank you, aming Father nasantuan. God. And Lord, we are Our claiming, Grace Lord family, God, Father God. Apo, Thank you for our family, the Lord. blessing, Lord God, Thank you, Father God, favor, for my Apo, husband, may Lord, sagana, the Apo, job, para kami and tinay drug tingal cafe. daw. Thank you for my Kaya son, sabi, Apo, Samuel, may palubos Father na God, gawin for kami ang aming nasantuan. his Kahali job, na Father bitbit God. ka namin na Complete iyamin, multiple Apo, dahil taako Bless, nga. bless Samuel, Parabor, bless can Samuel. blessing John mo, Ray, Apo, na para rin kami Jesus, tinay tingal Samuel, daw. Father God. Lord, Kaya nagyaman Samuel, kami, Lord nagyaman Jesus. kami ang aming Bless the nasantuan. company in Jesus' Yaman name. kami, Bless the patalik na Diyos. May daydayaw ka, may daydayaw ka. Yes, Father In God. Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.